Isang mapagpalang araw muli, mga kapatid, mga kamanggagawa at mga lingkod ng ating Panginoong Hesus. Tunay na nakakagalak isipin ang mga balitang naririnig natin patungkol po dito sa tinatawag na ng iba na endemic. And hopefully ay talagang tuloy-tuloy na nga po na magtapos at makapanimula na tayo ng bagong normal na pamumuhay. Marami na po ang nagbukas ng kanilang mga iglesia para sa face-to-face, pero kami po ay hindi pa po namin napag-usapan sa leadership. So probably, kung tuloy-tuloy po yung palatandaan ng pagbaba ng ating mga cases, baka sa March po ay makapag face-to-face na tayo, pero itutuloy pa rin po natin itong ating online worship and word. So, live na po tayo mangyayari noon sa mga oras na yun. So, nandito na po lahat ng mga tanda o palatandaan na kung saan ay unti-unti na tayong makabalik nawa sa ating normal na buhay. Huwag lamang po maging super spreader itong mga campaign, ito pong election, naku po, yun pong isang nakakatakot, no? Kaya bilang mga mamamayan ng ating bansa, manatili pa rin po tayong cautious at nandun pa rin nawa ang ating pag-iingat, ang ating basic health protocol, face mask, social distancing, upang hindi na po tayo bumalik na naman o magkaroon na naman ng surge ng pagtaas ng mga cases. Napakaganda nga pong isipin na ito na yung mga palatandaan na pwede na tayong bumalik sa ating normal na buhay, no? Itong mga signs. Kaya lang, may mga tao pa rin na pasaway at kung minsan hindi nila pinapansin itong mga signs na to. Okay? At lalo pa silang nagiging matigas ang ulo, ang hirap pong isipin, no? Pero ganun nga po nagiging sitwasyon ng ating kalagayan ngayon. Well, alam niyo po ay yung ating topic ngayong umaga, kung susundan po natin yung events ng ministry ng ating Panginoong Hesus, ay medyo sabihin natin may ugnayan po dito sa signs o palatandaan, and at the same time, yung pong tinatawag nating response ng tao sa mga signs na to. Okay? So, ito po matutunghayan natin ngayon sa Matthew chapter 12, verse 38 to verse 45. At mula po sa kwento dito, ay pagsisikapan po natin na makabuo tayo ng leksyon sa buhay, lalo't higit sa ating pananampalataya at yung pong ating pananaw patungkol sa ating Diyos. Kaya nga po, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng kanyang mga salita sa Matthew chapter 12, verses 38 to 45. At ito po ang nakasulat doon. Then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, Teacher, we want to see a miraculous sign from you. He answered, A wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The man of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now one greater than Jonah is here. The queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. And now, one greater than Solomon is here. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places, seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean, and put in order. Then it goes and takes with it 7 other spirits
more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Humingi po tayo ng gabay sa ating Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Ama, salamat po muli sa panibagong linggo na ipinagkaloob po sa amin. Salamat po sa unti-unting pagbaba ng mga cases ng COVID dito po sa aming bansa. And prayerfully, Lord, nawa ay lubusan na nga po kaming makalaya dito at makabalik na kami sa aming mga normal na pamumuhay. Ganun pa man, Panginoon, anuman po ang aming kalagayan, patuloy pa rin po kaming sasamba sa iyo, aawit, at mag-aaral ng iyong mga salita. Yung mga salita mo na siyang magbibigay ng gabay sa amin kung paano po kami mabuhay. Kaya dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na espiritu sa aming mga buhay, sa aming pakikinig, sa ating pangangaral, upang ikaw po matanghal at ang salita mo ay magkaroon po ng kapangyarihan sa aming mga buhay na mabago ito. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na iyong iniwan sa amin, ipinagkaloob, upang magkaroon kami ng gabay kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito bilang iyong mga alagad, bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga anak. Salamat po, O Diyos, kaya naman pinagkakatiwala po namin sa iyo ang pangangaral at pag-aaral ng iyong salita. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ba ay nakapagtanong na sa ating Diyos ng sign o tanda para tayo ay makakonfirm sa isang hinihiling natin sa Kanya? Okay? Halimbawa po, yung mga binata at dalaga. Okay? Meron po akong isang narinig dati. Lord, bigyan mo ako ng sign kung sino po ang aking mapapangasawa. Yung pong babae na may dala pong Bible na ang kanyang balot, ang kanyang cover ay green. Pag yun po nakita kong babae, Lord, ibig sabihin, siya yung ibinigay mo para sa akin. Yun po yung sign na siya po ang pinagkaloob mo para sa akin. So, yung banatang ito ay magiging conscious. Every time na pupunta ng church, hahanap ng babae na may dalang Bible, na may cover ang kanyang Bible ng green. Okay? At pagka hindi green, ay, hindi ito ang God's will sa akin. Okay? So, maaaring yung mga babae, ganun din, no? May mga kababaihan. Or, maaaring sa ating paghahanap ng trabaho, ito pa rin ang hinihingi natin. Diba? Sign. Lord, ipakita mo sa akin ang sign kung saan mo ako papasok. Okay? Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman kayo nag-iisa kung tayo po ay mayroong ganitong paghingi. Okay? Marami na po mga tao ang talagang humingi ng sign sa ating Diyos. Okay? Yun nga lang, yung hinihingi po nating sign kung minsan, it demands, no, of an answer from our God according to our wants kung minsan. Okay? Di ba ba, no? Lord, kung sino po ang unang papasok na lalaki, siya po ang aking sasagutin. Okay? Tapos may unang pumasok, pangit. Hindi, Lord, yung unang pumasok na gwapo, siya po ang aking sasagutin. Mga ganun bang tipo, no? Yung sign na hinihingi natin, yung nakadepende kung ano ang gusto natin mangyari sa ating buhay. Okay? One time, meron po ako narinig na kwento. Ito po totoo, no? Na isang lalaki na tumatanggap ng iba't ibang brochures or magazines or articles sa iba't ibang religion. Okay? So, meron pong may Christian na nagpapadala sa kanya, meron din po naman mga kulto at nagbabasa din siya ng ibang mga religious articles, no?
So, sabi niya, nalilito siya, sabi niya, alin kaya dito ang totoo? Paano ko paniniwalaan kung alin dito ang totoo? Ito po naging prayer niya. Lord, kung alin dito sa mga nagpapadala sa akin ng libreng magazine, ang siyang tatagal, siyang mananatili, so be it, Lord. Yun po ang naniniwala akong will mo para sumunod ako doon sa kanilang itinuturo. Napansin niyo po ba yung risk, no? Very risky. At nagkatotoo nga, may mga magazines na unti-unti na wala ang kanilang pagpapadala sa kanya. Nagkataon po ang isang nananatili na magazine na nagpapadala doon sa taong yun ay isang kulto. Magazine ng mga kulto. Na kung saan, itong cult na to, mayaman talaga. Naka-base po sa US. At para siguro sa kanila, yung mga magazines na yan. Wala lang yan no? Yung po ang tumagal, ang nakakalungkot. Doon po nalagay ang pananampalataya ng taong yun. Kaya makikita po natin, yung mga signs, sometimes ay ina-accommodate ng ating Diyos. Pero sometimes, hindi po. Okay? Kaya dito po sa ating pag-aaralan ngayon, matututunan po natin mula sa scriptures, okay? Ano ang best thing na dapat natin gawin sa paghingi ng sign sa ating Lord. Okay? Sa yung pong passage na babasahin natin, yung mga Pharisees humingi po ng sign sa ating Panginoong Hesus. Pero, binigyan po sila ng warning ng ating Panginoon. So baka mamaya, tayo rin ay mabigyan ng warning ni Lord. Paano natin makikita ngayon yun? Pag-aralan po natin. Kaya nga po yung title po natin para sa umagang ito is Looking for a Sign? Naghahanap ka ba ng isang palatandaan? Will a sign bring satisfaction to us? Kung baga sa how much does it take for God to prove Himself to us that He is really God and that He answers our prayers? Okay? Nasa atin po yun, Ano ang kailangan pang gawin ng Diyos para masatisfy tayo sa ating mga hinihingi? Okay? Okay? At sa ating pagtatanong patungkol sa kanyang mga kaloob or will sa ating buhay. Now, itutuloy po natin yung kwentong ito dahil noong pong nakaraang linggo, yung pong mga religious leaders, kung maalala niyo po, kaya nga po yung mga iba, I would encourage, subaybayan po natin yung ating every Sunday preaching. Kasi po, may connections, may kwento po ito, narrative nung ministry of our Lord Jesus Christ. Okay? So, inisa-isa po natin mula sa kapanganakan niya hanggang sa ngayon, umabot na tayo sa ministry niya. So, last week, ay napag-aralan po natin na yung mga religious leaders inaccuse si Jesus na yung kanyang ginagawang pagpapalayas ng demonyo ay galing sa demonyo. Okay? So, binigyan niya ng warning ang mga tao nito that they are committing unpardonable sin. A sin without forgiveness. Unforgivable. Dahil po, yung pong work ng Holy Spirit, ina-attribute nila as work of Satan. Now, the Holy Spirit, ang isa sa mga work ng Holy Spirit, is to convict us of our sin. Now, kung ang ating pong attitude ay ginagawa nating work of Satan, ang work of the Spirit, of the Holy Spirit, ay baka hindi po natin tanggapin ang gawain ng Diyos. Kaya magiging unrepentant po tayo. And once a person is unrepentant of his sins, definitely, his sins will not be forgiven. So yun po yung parang bottom line ng ating pag-aaral ng nakaraan. So dahil po dito, nagkaroon po ng confrontation si Jesus at saka yung mga
Jewish leaders. Okay? Parang head-on na yun. Collision, no? Now, of course, yung warning ni Jesus that they will be committing unpardonable sin whenever they speak against the Holy Spirit, whenever they commit blasphemy against the Holy Spirit, that, of course, troubled them. Pero, hindi pa rin po sila convinced that Jesus was the Messiah. Kaya ang ginawa nila, kasi mga tao nagtatanong sa kanila could this be the Messiah? Ang ginawa nila ngayon, they demanded a sign from Jesus. At ito po yung okasyon. Ito yung setting kung dun sa ating pag-aaralan ngayon. Okay? So, makikita natin yung kanilang unbelief, and yet, dahil gusto nilang patunayan na sila ang tama, they ask for a sign from Jesus. Kaya po dun sa Matthew chapter 12, verse 38 to 45, some of the Pharisees and teachers of the law said to him, "Teacher, we want to see a miraculous sign from you." Titingnan niyo po yung mga previous lessons natin, yung mga previous teachings natin, yung mga previous topics natin. It's all about the healing, the miracles, the casting out of demons na ginawa ni Jesus. And yet, ang dami na pong mga miracles nun. Ang dami na pong signs kung tutusin ang pinakita ni Jesus. And yet, ito ngayon, they are still asking for a sign. Kasi nga, they had concluded na yung ginagawa daw ni Jesus ay satanic. Kaya nga nang nirebuke sila ni Jesus as having unpardonable sin, attributing the work of the Holy Spirit as evil and as the devil, yung request nila kay Jesus na paghingi ng sign, actually ay, ano lang yun parang pagbigyan yung mga tao. Kasi yung mga tao nagtatanong no? Could this be the Messiah? Sabi nila siguro, nangihingi sila kung ito ba talaga ang Messiah. Sige, para patunayan natin kung Messiah itong taong ito, hinga natin siya ng sign. Okay? So, actually, kung halimbawa magpakita man si Jesus ng sign during that time, halimbawa pagbigyan man niya ang mga taong ito ng sign, sino magbabalidate kung yung pa ay galing sa Diyos o hindi? Yung mga Pharisees, yung huling sign na pinakita nga ni Jesus, yung pagpapalayas ng demonyo, sinabi nila na of the devil yun. Kaya nga po, talagang makikita natin yung hypocrisy ng mga taong ito. Humihingi sila ng sign, and yet, meron na silang nasa isip, kami magbabalidate kung yung sign na yan ay galing talaga sa Diyos. Yung huling sign nga na pinakita ni Jesus, the healing of the demoniac, hindi nila pinaniwalaan Okay? At inatribute pa nila na gawa ng demonyo, ni Satan. Kaya, parang nakaano na sa kanila nakatalit na sa isip nila yun. Kumbaga walang ibang kahit ano pa mang sign ang makakapagkumbinse sa kanila. Nakatalaga na sa isip nila yun Actually, sa Bible po, sign is an event or an activity, whether it is supernatural or hindi, that would authenticate the person at yung kanyang mga claims. Diba? Katulad na ni Jesus, yung claim niya, yung sign o yung miracle na gagawin niya, will say of itself, na si Jesus na talaga ay Messiah. At maraming klarong meaning ang sign, isa na doon ay yung to reveal something specific. Okay, halimbawa, katulad nga nung ginagawa ni Jesus, yung mga signs na pinapakita niya, miraculous signs, actually, ito po nagpapakita ng claim niya na He is Messiah, the Messiah, He is the Son of God, He is God. Pero marami pa rin po ang nakatanim sa isip nila na hindi totoo yan. Hindi siya Messiah, hindi siya ang anak, hindi siya ang Diyos. Pero kung titingnan po natin ng Bible, ang sign po ay ginagamit din ng Diyos. Two things. To convince
and to confirm. Dalawang bagay kung bakit nagpapahayag ng mga tanda, okay, o miraculous sign, okay, sa Bible. Okay? Halimbawa na lang po kay Moses. Okay? Nung si Moses ay pinabalik ni Yahweh sa Israel, sa Egypt, no, to lead them out of bondage, meron siyang binigay na mga signs. Okay? Tulad ng staff niya, okay, yung tungkod niya na naging ahas. Okay? Para i-confirm, o para ma-convince sila na siya nga talaga ay sinugo ni Yahweh. Pero kung titingnan niya, no, kumontra pa yung mga magicians ng Egypt, no? Yung mga tungkod nila ay naging ahas din. Pero yung tungkod ni Moses, yung ahas na naging ahas, kinain lahat ng ahas ng mga magicians. Kaya isan lang ang natirang tungkod, yung kay Moses. So, yung pong tungkod na yon, no, turning into snake, yung pong head niya naging yung water turning to blood, okay? Lahat ng ito ay signs to show or to convince the people that God has really sent Him to lead them out of the bondage. So yung pong sign na yon is to convince them. Okay? So that's one point, no? Na kung bakit may mga sign to convince them. At yung Israel naman, tinanggap siya. They accepted him as their leader. Okay? Pero, hindi lang po patungkol doon yun na maiaya niya ang to lead them out of Egypt, ano? Okay? Pati po sa mga Egyptians, lalo na kay Pharaoh, kung ano-anong signs ang pinakita ni Moses. Pero tingnan nyo, hardened ang heart ni Pharaoh. Kaya nga kung minsan, kahit anong sign ang ipakita sa isang tao, kung hardened ang heart niya, hindi siya makukonvince. Okay? Ganun po ang sitwasyon ito mga Pharisees and teachers of the law nung panahon naman ni Jesus. Now, yung confirmation ng sign dun sa panahon ni Moses ay noong siya ay nakaalis na sila sa Egypt. Kasi ang sign na sinabi ni Yahweh sa kanya doon sa Mount Sinai, okay, after Exodus, they would worship at that mountain. Okay? Kaya noong sila'y nakalaya naman, ay nagkaroon ng katuparan. Sumamba nga sila doon sa bundok na yon. So yung pong sign na yon is a confirmation naman. So there are two parts ng sign, no? To convince and to confirm. Okay? So yung pong sign na hiningi ni Gideon patungkol po doon sa balahibo ng tupa, yung fleece. Okay? Yung po ay to convince him. Although nasa isip naman talaga niya na mag-lead, okay, against the Philistines. Ngayon, yung sign naman po ng birth of our Lord Jesus Christ, this is a sign, okay, that will come to you. A child shall be born. Diba? A son shall be born. So, yun po ay confirmation. Yung pong kapanganakan ng ating Panginoon is confirmation ng kanyang pagliligtas sa atin. Okay? So, meron pong signs to convince us. There are also signs to confirm God's promises. So, yun po ang gamit ng sign sa Bible na makikita natin, no? One is to convince people of their faith, and the other is to confirm God's promises or God's word. Okay? So now, ang dami pong signs ang hinihingi itong mga Pharisees and teachers of the law. Pero katulad po ng nabanggit ko, they were dishonest talaga eh. Hindi naman sila sincere sa paghingi ng miraculous sign. Ang paghingi nila ay hindi to convince themselves but to discredit the claim of our Lord Jesus Christ. Okay? Lalo na po, no? Nung sumagot si Jesus Christ, sabi niya, He answered, a wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. So, tingnan niyo po sagot ni Jesus. No sign will be given
except the sign of Jonah. Ang problem kasi, kahit magbigay siya ng sign, they won't believe. Okay? They won't believe in Jesus, they won't believe in His teachings. Motivated kasi sila ng kanilang unbelief. So, harden ang kanilang mga hearts. Kaya na kahit anong mangyari na meron pang ipakita na sign ang Diyos sa kanila, walang mangyayari. Okay? Ang point pa nila, para i-discredit si Jesus. Yung huling sign na pinakita ni Jesus, yung miraculous sign, yung casting out of demons, tingnan nyo ginawa pa ng mga Pharisees and teachers of the law. Diniscredit si Jesus by saying na He is casting out demons by the power of Beelzebub. O, kita nyo na? So, may mga tao po na talagang parang they have made up their minds about Jesus. Meron na silang unbelief talaga sa kanilang mga puso. And that won't change their minds. Yun po nakakalungkot. Kaya nga po meron tayo na pag-aralan last week na unpardonable sin. Okay? Pero sabi ni Jesus, except the sign of prophet Jonah. But ano po ba yung Jonah na yon? Ano po ba yung nangyari kay prophet Jonah? So tinuloy po niya, sabi po niya, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah. And now, one greater than Jonah is here. Ang tawag po dyan types, no? Typical prophecy. No? Yung type po is a person or thing or an event in the Old Testament that foreshadows a person, a thing, or event in the New Testament. Kaya nga po si Jonah is a type of the coming Jesus. Okay? Siya yung foreshadow, okay, of the coming Messiah. Pero hindi lang po yung Messiah na yun, kundi more doon sa 3 days, 3 nights in the belly of huge fish. 3 days, 3 nights in the heart of the earth. Ngayon, tingnan po natin yung kwento ni Jonah. Ba? Alam po natin na si Jonah was a prophet of Israel. At siya ay in-appoint ng Diyos to go to Nineveh, na kung saan yun ang capital ng Assyrian Empire noong araw. Israel's enemies. At itong mga Assyrians ay masyadong brutal ito. Okay? Kinamumuhian ito ng mga Israelites talaga dahil sa kanilang mga brutality. Now, merong warning ang Diyos sa kanila, sa Nineveh, na pagka hindi sila nagsisi, okay, if they will not repent, God's coming judgment will be upon them. So ngayon, si Jonah, sinugo ng Diyos para mangaral dun sa Nineveh upang sila magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan. Okay? Pero alam naman po natin that the Assyrians were sinful, arrogant, rebellious, wicked, and violent. Kaya, ano ba ang gusto ni Jonah? Mangaral siya doon at magsisi ang mga taga-Nineveh? Or magsaka na lang ng judgment ng Diyos ang Nineveh? O siyempre, mas gugustuhin niya dahil sa ganito ang kanilang mga ugali, bagsakan na lang ng Diyos ng judgment ang Nineveh. Kaya instead of going to Nineveh, ito si Jonah ay nagpunta na opposite direction sa isang barko papuntang Tarshish. Okay? Now, sa mga iba na nakakaalam ng kwento, okay, si Jonah po ay sumakay sa isang barko at pagkatapos po ay sinalubong sila ng napakalakas na bagyo. Okay? Na kung saan ang mga tao doon ay nagbagsak na ng mga gamit kasi parang gumaan-gaan yung barko at hindi sila lumubog. At bandang huli, sila ay nag-iiyakan na sa kanilang mga Diyos-Diyosa. Pero si Jonah natiling tulog. Tinawag niya. Jonah, gumising ka. Tumawag ka din sa Diyos mo. Para sa ganun huminto itong bagyong ito. Sabi niya, itapon niyo na lang ako kasi yung Diyos ko ang siyang may gawa nito.
Sabi na, hindi ka namin tatapon. Talagang bandang huli, talagang parang mamamatay na sila. So, napilitan na lang sila na itapon si Jonah. Okay? At, nung itinapon si Jonah sa dagat, biglang huminto yung bagyo. At lahat sila ay namangha sa gawa ng Diyos. Okay? At natutuo pala ang Diyos ni Jonah. Nung natapon po si Jonah ngayon sa dagat, ayun, kinain po siya ng isang big fish. Huge fish. Hindi naman po sinabing whale. Pero usually, nasa isip natin whale kasi siya ang pinakamalaking sea creature. Pero ang description lang po ay huge fish. Okay? At 3 days, 3 nights si Jonah doon. At doon nakapag-contemplate siguro ang taong ito sa kanyang ginagawa na pagtakas na hindi pala niya kayang takasan ang Diyos. Okay? And after 3 days and 3 nights, niluwa siya ng big fish doon mismo sa city of Nineveh. At wala na pong magawa si Jonah kundi tapusin yung inuutos sa kanya ng Diyos. Alam niyo po kung anong ang mensahe ni Jonah na dinala doon sa Nineveh? A message of doom. Sabi niya sa lahat ng mga tao doon, parang sinasabi niya, listen, all of you people of Nineveh, 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Okay? 4 na pong araw lang, at pagkatapos niyan, itong Nineveh ay huhusgahan, tatapusin ng Diyos. Okay? Kung titingnan niyo po, ang message of doom. Okay? Pero si Jesus na, kanyang message of grace, of mercy, of full salvation. Pero bakit kaya walang nakikinig kay Jesus? Ang message po natin ngayon is of grace, of mercy, salvation. Pero bakit meron pa rin mga tao na hindi nakikinig sa mensahe? Okay? Si Jonah po did not do any miracle or any sign. Preaching lang siya. Si Jesus po, nung dumating dito, ang daming miracles ang ginawa. Ang daming signs. Yet, wala pa rin pong naniwala kay Jesus. Okay? Si Jonah po, okay, ay nangaral sa mga tao na unfamiliar sa kanila ang scriptures. Assyrian sila eh. Siyempre, mga Israelites lang ang merong scriptures, no? So, nangangaral siya about repentance, no? Magsisi kayo, kung hindi, ubus kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat after 40 days. Okay? Ang pangangaral niya doon sa mga tao na unfamiliar sa scriptures. Si Jesus, kung tutuusin ko, yung kanyang pangangaral, nandun sa mga tao, ang audience po niya, mga taong aral na aral sa scriptures. At kung tutusin, merong lahi or heritage from God. Okay? Pero ano po nangyari? Hindi pa rin sila naniniwala kay Jesus. Take note pa po, si Jonah, hindi naman po nalaman ng mga taga-Nineveh na siya ay iniluwa. Diba? After 3 days, 3 nights, niluwa siya ng big fish. Hindi naman nila alam yun eh. Okay? Basta napunta siya doon sa city of Nineveh, pumasok siya sa gate at nagsimula siyang mangaral. Okay? After 40 days, this city, Nineveh, shall be overthrown. Okay? So, tingnan po natin, no? Ano nangyari? Sa kabila ng gano'n, ng kalagayan, the Ninevites, according to the book of Jonah, tungkol sa Old Testament, repented. Even without seeing any miracle or sign. Wala po sila nasaksihan na sign. Hindi na sila humingi ng sign kay Jonah na, kung totoo yung sinasabi mo, magpakita ka nga ng sign sa amin, na ikaw nga talaga sinubo ng Diyos. Wala po. Okay? They repented. Nagsipagsisi sila. Kaya nga po hindi natuloy yung paghuhukom sa kanila ng Diyos. Pero,
Yung mga kalaban po ni Jesus during that time na siya po'y nangangaral. Despite na marami siyang mga signs, miraculous signs, na mga miracles, mga healing na ipinakita, hard-hearted pa rin sila. Sa Nineveh, nasabihin natin, pagan nation, okay? It took only the preaching of Jonah. Okay? Pero Jesus is greater than Jonah. Yung po sinasabi ni Jesus, no? For they repented at the preaching of Jonah, and now one greater than Jonah is here. Okay? So, bakit ganun? Okay? Ang totoo po niyan, yung pong type dito is yung Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Then, after that, His resurrection. Kung paano na si Jonah, after 3 days, 3 nights in the belly of the huge fish, he was spit out. Jesus resurrected also after 3 days and 3 nights. Kaya nga po yung sinasabi ni Jesus na none will be given to you except the sign of the prophet Jonah. He is speaking about His resurrection. So yung sign na parang ganito, no? Parang sinasabi niya sa mga Pharisees and teachers of the law, nangingi kayo ng miraculous sign. Kung tutusin, dami ko nang ginawa, pero ayaw niyo pa rin maniwala. Ito, ultimate sign. My resurrection. Yun yung ultimate sign na He is God. He is the Savior. He is the Messiah. The sign of the resurrection is what we really need. The resurrected Christ. Okay? That would be the sign. That is the sign Jesus is giving to them. Pero, tingnan niyo po. Will they look for it? Yung mga abang, sige, abangan namin yan, ha? Abangan namin. To confirm. No? Kasi confirmation yan, no? Na He is really the Messiah when He resurrected. Pero nangyari, inabangan nila, pero pinakinggan ba nila? Naniwala ba sila doon sa resurrection na yun? Hindi pa rin eh. Hindi pa rin. Okay? Hindi pa rin sila naniwala. Sa panahon po natin ngayon, no? Yung po mismo Jesus' resurrection is the sign also given to us. Hindi na po tayo kailangan maghanap pa ng iba't ibang sign kung ano ang tamang pananampalataya. Kung sinong tatagal, okay? Kung sino yung mag-fit doon sa ating hinihingi, okay? Na sign. Kasi kung minsan yun ang hinihingi natin eh. Lord, kung totoo itong sign na to, kung totoo na dito dapat ako, kung sino po yung may religion na tutulong sa akin dahil sa matindi kong pangangailangan, yun po ang totoong religion. Hindi na po natin kailangan humingi pa ng mga ganong sign. The resurrection of Jesus is the ultimate sign that we need. Sino ba sa mga religious leaders ng different religions ang nabuhay na muli? Only Jesus. Kaya ito po yung uniqueness of the Christian faith, the resurrected Christ. Hindi na po natin kailangan pang maghanap kung ano ang tamang totoong religion, okay? Ng sign, okay? Na kailangan may apparition para maniwala tayo na ito ang totoong religion. No. It only takes the resurrected Christ. Okay? Jesus' resurrection is the only sign we need. Okay? It is the only sign we need. Alam niyo po, sa panahon nila, not only the Ninevites, no, ang magko-condemn sa generation ng mga Hudyo na ayaw sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hindi lang yung mga Ninevites, kasi sabi nga dyan, di ba? The men of Nineveh will stand up at the judgment. Okay? Against that generation. Kasi the men of Nineveh repented at the preaching of Jonah. Sila ayaw nilang mag-repent. Hindi lang po
binanggit sa kwento ni Jesus ang mga Ninevites, kundi maging yung Queen of the South daw. Itinuloy niya isa pang halimbawa. The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it. Parang katulad ng mga Ninevites, ano? Okay? Pati daw yung Queen of the South. Yung Queen of the South na tinutukoy dito, ay yung Queen of Sheba. Okay? For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. Yung ends of the earth kasi napakalayo po ng lugar na pinanggalingan niya. According to some commentaries, sa Sabaeans daw located in Lower Arabia. So, 1,000 to 1,200 miles daw southeast of Israel. So, parang panahon nila siguro, malayo yun. Okay? Pero, considered na ends of the earth na yun. Pero, katulad ng mga Ninevites, okay, they responded, okay, doon sa message. They responded doon sa message. How? Sabi nga dyan, di ba? She had heard reports, okay, nung katanyagan ni King Solomon concerning the name of our Lord God. Okay? Yung wisdom na angkin-angkin ni Solomon. So, wala siyang invitation na natanggap, pero gusto niyang mapakinggan yung wisdom. Okay? She came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. Okay? At bumiyahe siya ng pagkalayo-layo at may dala siyang mga pasalubong, gold, jewelries, spices, gift nila para kay Haring Solomon. Noong panahon nga ni Jesus, hindi na sila kailangan bumiyahe pa ng malayo kasi nandun na sa harapan nila the wisdom of God, our Lord Jesus Christ. Andun na mismo sa kalagitnaan nila. Itong si Queen of Sheba, okay, Queen of the South, narinig lang niya yung mga reports na yun. Hindi nga niya nakita si Solomon. Itong mga generation, mga Pharisees and teachers of the law, they have seen Jesus. They have heard Jesus themselves. Face to face. Okay? Pero, hindi pa rin sila naniwala. Ang kainaman dito, itong babaeng ito, yung Queen of the South, okay, she came to listen to Solomon's wisdom, to challenge him perhaps. Pero ang ginawa ni Solomon dahil sa angking karunungan na nagbumula sa Diyos, Solomon made a believer out of her by answering all her questions. Okay? So, kung titignan po natin, bagamat walang imbitasyon, bagamat malayo ang pinanggalingan, she still came and rejoiced in Solomon's wisdom. And praise the Lord for that. Pero, itong mga taong ito, yung mga Pharisees and teachers of the law, na nangihingi ng sign kay Jesus, kung tutusin, they were invited also. Doon sa invitation ni Jesus, alam niyo, pinag-aralan natin yung pusong bato at pusong pagod. May invitation si Jesus sa mga pusong pagod. Come to me, all of you who are tired and heavily laden. Pero itong mga taong ito, wala sila ng pusong pagod. Meron sila ng pusong bato. Unrepentant. Ayaw nila magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan. Samantalang yung Queen of the South, very little ang information niya about Solomon. Pero gusto niya makarinig about the wisdom of God na nandun kay Solomon. She came, she listened to Solomon, and she was convinced. Kaya naman, pagdating sa Judgment Day, sabi nga ni Jesus dito, hindi lang mga Ninevites, pati yung Queen of the South will judge also you. Dahil mga Ninevites, they repented. Okay? At the preaching of Jonah, this time, okay, yung Queen of the South, okay, he heard, he listened to the wisdom, okay, of Solomon, okay, given by God. At siya ay naniwala din. She was also convinced. And one greater than Solomon is here, sabi ni Jesus. Tapos hindi niyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko. Isa na mas
husay, mas magaling, mas matalino, mas marunong, mas higit sa lahat kaysa kay Solomon. Ang nangangaral sa inyong kalagitnaan ay hindi niya pinakikinggan. Okay? Kaya nga the Queen of the South will stand in judgment upon them. So ano po ang point ni Jesus dito? Ang point ni Jesus dito, even pagans, okay, believe in the Lord because of the preaching of Jonah. Okay? And Jesus is much greater than Jonah. Even a pagan queen believed because he heard the wise sayings of the King of Israel. Jesus is greater than Solomon. His wisdom and his knowledge surpasses them all. Yet, they did not believe. So the judgment will be upon them because of their unbelief. Okay? Kaya nga po, yung sign na sinasabi dito ni Jesus is perhaps dahil sa ating pong panahon ngayon, ano? Wala nang naka-witness ng resurrection ni Jesus. Pero we heard through the preaching of the Word, the resurrected Christ. Okay? So, nung araw, nung panahon nila, sinabi na ni Jesus yung sign of Jonah. Okay? That there will be resurrection. Pero, hindi pa rin sila naniwala kahit nagkaroon ng resurrection. Sa panahon po natin ngayon, marami rin po ang pwedeng mag-discredit ng resurrection na yan. Marami pa rin po ang maaaring hindi kumbinsido sa resurrection na yan. Kaya ano po ang magandang sign para maipaliwanag natin sa kanila na this is truth. This is the truth. Walang iba po kundi the sign of preaching God's Word. Okay? The wisdom of God's Word. Katulad po nung napapakinggan natin ngayon. Okay? Yung pong isang magandang halimbawa dito, yung pong kwento doon po sa Luke chapter 16, verse 27 to 31. Yung pong si Lazarus at yung rich man, siguro po yung iba po na nakakabasa ng Bible ay alam na po natin yung kwento. Pero for the sake of those people na hindi pa po masyadong familiar sa Bible, ang kwento po ay yung rich man ay sa sobrang yaman niya, okay? Yung mga nahuhulog na pagkain, yun lang ang nakakain ni Lazarus na isang mahirap at saka marami pang sakit, galisin, na kung saan kasama yung aso na dinidilaan yung mga galis niya. No? Now, doon po sa kwento, namatay po yung dalawa, si Richman at si Lazarus. Ang problema, si Richman napunta sa Hades at si Lazarus sa paradise. Okay? Sa piling ni Abraham. Okay? So, ang sinasabi ngayon ng rich man ay dahil tormented siya sa sobrang init, baka pwedeng papuntahin si Lazarus. Para sa ganun, madip lang yung daliri. At para maibsan lang yung iuhaw niya. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede. Nung araw nagpakasasa ka sa buhay mo. At itong si Lazarus hirap na hirap. Kaya siya naman ngayon. Okay? Ang mananagana. At hindi pa pwedeng mangyari na makatawid pa dyan si Lazarus kasi meron malaking hole, okay, sa kalagitnaan natin, chasm. Hindi pa pwedeng mangyari na tumawid ang mga nandito dyan sa lugar mo. Dito na ngayon pumasok yung request ng rich man. I beg you, Father, send Lazarus to my father's house. Tandaan po natin, pareho ng patay ito, ha? Send Lazarus to my father's house. Kasi I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Okay? But Abraham replied, they had Moses and the prophets. Let them listen to them. Yung pong Moses and prophets, figures of speech po ito, referring to the scriptures. Si Moses po at mga prophets ay sila po ang sumulat ng scriptures. So during that time, panahon nila Luke, they already have the scriptures. Kaya sinasabi, they have already the scriptures. They have Moses and the prophets. Let them listen to the scriptures. Let your 5 brothers listen to the scriptures. Okay? Sabi ng rich man,
No, Father Abraham, he said. Hindi sila makikinig sa scriptures na yan. But if someone from the dead goes to them, they will repent. Pagka mayroong isang namatay, tapos nabuhay na muli, at mangaral sa kanila, they will repent. O, di ba? Parang ano, no? Parang pwedeng mangyari kung tutuusin yun, no? Baka magsakali, no? May mga nagbuhay na namamatay na, tapos mangaral sa atin, baka tayo magsipagsisi. Okay? Pero ano po sagot ni Abraham? He said to him, if they do not listen to the scriptures, to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Si Jesus na lang po, maliwanag. He rose from the dead. Okay? Nag-resurrect siya. Pero yung mga tao ba noon, nanampalataya din kay Jesus, hindi rin na-convinced. Sa panahon natin ngayon, marami rin po ang mga tao na hindi po nako-convince even of the resurrected Christ. Now, we have the sign of the preaching of the gospel. Okay? The Word of God. Ito na po yung sign. And the gospel of the kingdom of God shall be preached to the whole world as a testimony to all nations. The sign of the preaching of God's Word. Pero ano po nangyari? Marami pa rin po ang hindi naniniwala. Yun po nakakalungkot. Okay? I hope tayo po nandito ngayon. Kung meron po kayong mga kaibigan o kamag-anak na hindi pa po believer, baka pwede niyo po silang sendan itong message na to. Para sa ganun, huwag silang matulad doon sa mga Pharisees and teachers of the law na nangihingi ng sign, pero binigyan na sila ng sign, the resurrected Christ, pero hindi pa rin sila naniwala. At this time, the sign is the preaching of the gospel. It shall be preached throughout the whole world as a testimony to all nations. Sana this time, maniwala na sila. Sabi nga ni Abraham, if they will listen to the scriptures, to Moses and the prophets, they will not even be convinced, even if someone rises from the dead. Okay? At isa lang po yung nag-rise from the dead, Jesus Christ. Okay? Kaya nga sabi po doon, tinuloy ni Jesus, sa kanyang pagtatapos, when an evil spirit comes out of a man, sabi niya, it goes out through arid places seeking rest and does not find it, then it says, I will return to the house I left. And when it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean, and put in order. Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself. And they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Alam niyo po, nahirapan po. Kaya po natagalan din ako sa preparation dito kasi nahirapan ako dito eh. Anong connection nito doon sa mga naunang passages? At saka, parang ang tinuturo ba dito about demonology? Kasi, no, evil spirit, na yung evil spirit ay pwedeng lumabas sa isang tao at maghanap ng ibang lugar na pwede niyang tuluyan at pag wala siyang makita na mapapahingahan, babalik na lang siya doon sa tao na pinanggalingan niya at pag nakita niyang malinis yung tao, walang naka-occupy, ay magsasama pa siya ng iba, ng 7 spirits at doon sila, more wicked, okay? Doon sila maninirahan sa taong yun. Hindi po, parang nahirapan din ako kasi parang demonology ba to? Is it about demon possession or demon influence? Pero nakalimutan ko po ito po isang illustration lang kung anong gusto talagang palabasin ni Jesus. Ito po, the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Huwag po tayo mawawala doon sa pinaka-focus
ni Jesus, kung bakit niya binanggit ito. Nagsimula yan doon sa sinasabi niya, wicked and sinful generation. Wicked and adulterous generation. Yung pong kanilang sitwasyon na nakapakinig na ng preaching ni Jesus Christ, ng kanyang teachings, nakasaksi na ng kanyang mga miracles. Kung tutuusin, nandun na sa kanila lahat ng sign. Yet, they rejected. Okay? They despised. Okay? Tinanggihan pa rin nila. Ang sabi po dyan, the final condition of that man is worse than the first. So yun pong magiging condition ng isang tao na nakarinig na ng message of the gospel and yet rejected such gospel. That state or that condition of that person is worse than his first condition. Mas matindi po itong sentence na to. Kasi sa panahon po natin ngayon, yung preaching of the gospel ay laganap sa lahat. At wala pong excuse ang sinuman. Marami na po nakapakinig ng gospel. Pero, baka matulad tayo sa mga Pharisees and teachers of the law that we rejected the testimony, the sign of the preaching of God's word. Our situation will be worse than our first situation na hindi pa po tayo nakakapakinig. At lahat po ng tao will be given the chance to hear the Word of God. To hear the message. Kasi when we hear the message and we listen to and we accepted the message of salvation, that's how we would have part in the eternal life. Pero pagka tayo nag-reject, yung pong situation natin will be worse than the first. Kaya nga, yung resistance po will bring hardening sa ating mga puso. Pagka tayo po nagre-resist, tayo po tumatanggi the worst, okay? Lalo pong ma-harden ang ating mga puso. Kaya matutulad po tayo doon sa mga Pharisees and teachers of the law. May hardened heart, may pusong bato, unrepentant, and because of unrepentance, they will be committing the unpardonable sin. Kasi hindi sila magsisisi. So, paano sila mapapatawad? So, yung mga lessons po natin, untong-untong. Kaya huwag po natin sanang tularan. When we hear today, katulad ng message natin na nakaraan, today, if we hear His word, do not harden your heart. Pagka napakinggan na po natin ngayon ang mensahe ng Diyos, huwag na po natin patigasin pa ang ating puso. Okay? Let us repent and let us have faith in Him. So, ang challenge ko po sa atin ngayon, ano po ba yung nakakahinder sa atin para ilagay natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Yung ating pagtitiwala sa Kanya. Ano po yung nakakahinder sa atin? Ano po yung nakakahadlang? Tayo po ba'y nalilito dahil sa dami ng naririnig natin? Okay? Yung pong pangangaral ng salita ng Diyos, isa laging mensahe. It's all about Jesus. His death and His resurrection. So kung nalilito po tayo, we could always ask God. Okay? At alam niyo po, the wisdom will come from God. For He is a rewarder of those who diligently seek Him. Let us not ask anymore for any sign, but rather simply believe in the resurrected Christ. Ano pa ang nakakahadlang sa atin? Why, from putting our trust in our Lord Jesus Christ? Perhaps pride. Baka katulad ng mga tao sa panahon ng ating Panginoong Jesus. So, are we still looking for Jesus to do some sign before we believe? Kailangan pa ba natin yun? Kailangan pa ba tayong mag-antay ng sign
para sumunod sa Kanya? Ano yung dinidemand natin na gawin niya sa buhay natin? Na magkaroon tayo ng healing? Lord, pagka ikaw ay totoo, pagalingin mo lang ako. Okay? Ay sasampalataya po ako sa iyo. Ganun po ba? O yung, Lord, ayusin mo po ang buhay ko. Napakalaki po ng utang ko. Pagka ako po ay nakabayad dito sa utang ko, sa loan ko, ay, totoo po kayo. Kaya, Panginoon, mananampalataya na po ako sa inyo pagka napalaya niyo ako dito sa utang kong ito. Yun ba mga hinihingi natin sign before we believe? Or perhaps yung bang, Lord, payamanin mo lang ako kung totoo ka. Payamanin mo lang ako, tanggalin mo lahat ng struggles ko sa buhay, then I would believe in you. Yung ba ang sign na hinihingi natin? Ang sabi po ng Bible, yung binasa natin kanina, none will be given except the resurrected Christ and the preaching of His Word. Yung pong ginagawa natin ngayon na pangangaral. This is the best sign. The resurrected Christ and the preaching of the Word of God. This is the best sign He could ever give us. 2,000 years ago, Jesus has already died and rose again from the dead. Okay? For our sins. Okay? Naging triumphant na po siya. He offers now new life. Through, of course, through His Holy Spirit, forgiveness of our sins, at saka eternal life when we die. No other sign will be given to us except the resurrected Christ and the preaching of His Word. Okay? Ang Nineveh po repented when they heard the preaching of Jonah. The Queen of Sheba, okay, the Queen of the South, okay, nag-seek ng Solomon's wisdom. Okay? The Word of God. We have already been given the Bible. God's written Word. The wisdom from God. We just simply need to read it for ourselves. We are surrounded by preaching of this Word. Every now and then, marami po tayo napapakinggan. Sa YouTube, no? Sa Facebook, and yet, ano po ang priority natin? Hindi yung preaching of God's Word. Okay? Kakalungkot po. Pero, ito po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Pero anong pang sign na hingin natin? None will be given except the resurrection and the preaching of God's Word. Now, my challenge, will you believe in Him and in His Word today? Hopefully, maniniwala na po tayo sa Kanya. Because, na makita po natin na Jesus has proven Himself na yung Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. He has done everything for us. Okay? He died in our place. He already saved us. But we need to respond. We need to repent of our sins and have faith in Him. Or, ito po pinakamabigat na warning. Or, something else, worse, may happen to us later. Sana wag po tayo matulad sa mga Pharisees and teachers of the law before, na very unrepentant. I hope and I pray that we will now believe in Him and in His Word, repent of our sins, and have faith in Him. Manalangin po tayo.